Minamahal. Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamalagang yugto na ating pong banal na gawain. Ito po ang pagkikinig ng salita nating pinakamamalapay Sus. Kaya inanyahan ko po kayo tumayo bilang pagbibigay galang salita ng ating pinakamamalapay Sus na dadalhin po nating mangaral ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Sus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Paul Manzano. At tayo po muna magkasa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po patuloy na patnubayan, gabayan ang ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, na pinagbubukan ng mga biyaya, sa mga bungang panalangin na aming dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Medina and Papa, O God, minsan pa kaming nagpupunin kapasalamat sa bawat yugto na aming banal gawa, pinagpalat ng isam sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin na, O Diyos. Subalit bago po yan, minsan pa kaming buong pagpapakumbaba, himingin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasana, pagsalansa sa banal kalooban, patawang bawa sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahagyang ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunasaganang akin, wala po akong magagawa, mahala pa ng Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, the Lord Spiritual pala, at siyempre kapangalaan, maintindihan ang iniibig ng mga paguhan, mga bisita, mga datihan, maging sa aming beloved witness viewers, at aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakasang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance, doesn't believe, cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord, in the season we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating tagalan sa buhay. Unang tigil sa lahat ang nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya. And we give the more honor and respect and cherish the blessed memories in teaching and preaching of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, the end-time problem of God, beloved Honorable San Pastor Lins Almeida. Greetings and respect to all the beloved children of the family in the Philippines as well in US and Canada. At sa lahat po ating mga iniibig na mga kapamanggaw, mga kapatiran, sa lahat ating mga iniibig na mga bisita dito ngayon sa ating live viewers throughout the world, magandang gabi po and welcome to the royal family of God. Amen. Beloved sons of God, many people today, including groups from different churches, always seek the protection and guidance of God and openly state that they are also being cared for by their gods. However, in reality, when disasters, illnesses, and calamities come, there is no God providing protection and danger still prevails. Mga iniibig, maraming tao ngayon, maging mga grupo po ng mga ibang relihiyon ay laging naghahangad ng pag-iingat at patnubay ng dakilang Diyos at kanilang tahasang sinasabi na sila man din ay iniingatan ng kanilang mga Diyos. Subalit sa katotohanan, pag dumarating po ang mga kalamidad, mga karamdaman, mga sakuna, walang Diyos na nag-iingat, andun pa rin ang kapahamakan. Subalit tayo, sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa mabungang panalangin ng ating dearly beloved Noble Person, the Lord, lahat po tayo, sa mga napakinggan natin patutukan niya, magmula simula hanggang sa matapos, nandun po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi po dito sa banal na kasulatan from the book of Proverbs, chapter 4, verse 6, kanilaman po, Kawikaan 4:6. The book of Proverbs, chapter 4, verse 6, forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. God bless you. Mga Kawikaan Kapitulo 4, versikulo 6. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan ka niya. Ibigin mo siya at iingatan ka niya. Purihin po ang nagdagal sa buhay. God bless mga kapatid, and God bless His word. So napakaliwanag mga iniibig ko, ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos ay mapapasa atin po lamang
kung hindi po natin pababayaan at iibigin natin ang ating dakilang Diyos na buhay without any mental reservation but rather with open heart. Isagawa, ibig sabihin, isagawa po natin ang lahat ng kahatulan, kautusan na pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sundin natin yung banal na kalooban ng Diyos na dito hindi nagkulang sa atin yung mga iniwang turo't aral ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon na pinagpapatuloy ng mga beloved children Almeida family, na ito po'y dapat natin pong panatilihan, mga inibig ko. Kaya nga, pag ating pong iibigin ang ating mahal na Panginoon ng buong lakas natin, ng buong puso natin, ng buong kaduluan natin, mga inibig ko, nandiyan po lagi yung patnubay, gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bilang tayo mga anak ng Diyos, mga inibig ko, ano man po mga katungkulan na iniatang sa atin ng ating mahal na Panginoon, ito po'y ating pong isagawa ng buong puso natin. Hindi lamang tayo gumagawa pag meron nakakita sa atin, mga inibig ko, kundi bagkus kahit wala, mga inibig, gawin po natin yan sapagkat iniibig natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang salibutan ito, mga inibig ko, kailanman ay hindi nakaranas ng proteksyon, pag-iingat ng Diyos. Bakit? Kulang po kasi sila sa kanilang pagsunod. Ang iba ay mali sa pagsamba sa Diyos, mga ibig ko. Ang sinasamba nila, yung gawa ng kamay ng tao, mga ibig ko. Na ito'y karumal-dumal sa harapan ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, ito po ay pagsamba sa demonyo, sabi ng Revelation 9:20, mga iniibig. Subalit dito sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na pinangungunahan natin, dearly beloved, honorable parents in the Lord, the beloved children, Almeida family, mga iniibig ko, lahat tayo ay nakaranas ng dakilang pag-ibig ng Diyos at di masayod, yung pag-iingat mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat itinuro ng end-time prophet of God, totoong pastor na nagmumula sa ating dakilang sa buhay, na kumandili sa atin ng unawa, mga inibig ko, binigyan tayo ng kaalaman upang paano nating pag-iingatan ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating napakinggan kanina, yung ating beloved brother, dahil sa iningatan niya ng mainam at inibig niya ang ating mahal na Panginoon, sa pag-uwi niya sa kanilang probinsya, yung kanyang mami, yung nanay niya, 5 taon na hindi nakakalakad. Subalit ng kanyang ibinahagi ang kabutihan, yung ebanghelyo ng kaligtasan, mga inibig ko, na tinuro sa atin ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, at binaptismohan yung kanyang mahal na nanay doon sa dagat mismo. Napakinggan natin kanina, pagkabaptismo, paglubog sa tubig, mga inibig ko, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, at sa mabungang panalangin at bilib-bilab, or paso, mga inibig ko, anong ginawa? Siya na ang naglakad, lumakad, mga inibig ko, at siya na rin nagbalit ng kanyang dawit. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag tayo po'y nag-ingat ng tipan ng ating dakilang Diyos, pagiging yung ating mga ansiblawan, sila po'y nadadamay doon sa pagpapala na binubuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa pa natin kapatid, matandaan ko, mga inibig ko, how many years ago, isa siyang family driver, at nasisyalan din niya yung kanyang amo. Isang araw, mga inibig ko, dahil pilosopo yung kanyang amo, hindi siya naniniwala ng Diyos at totoo. Isang araw, mga inibig ko, ay bigla may sumulpot na tricycle dun sa dadaanan nila. Natumbok yung tricycle. At yung nakasakay na ali doon, mga inibig ko, 50-50 ka agad. Halos namatay na nga doon sa kwan. At siya hindi nahiya, mga inibig ko, siya'y lumuhod at nanalangin. At sa mabungang panalangin, ating beloved number of parents in the Lord, mga inibig ko, niribuk niya ang demonyo ng kamatayan. Maya-maya yung babae na namatay na, mga inibig ko, ay muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At para makatiyak, dinala sa hospital, mga inibig ko, walang fracture. Ibig sabihin, nandun lagi yung patnubay gabay ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga po, mga inibig ko, hindi po tayo nababayaan ng ating dakilang Diyos at patuloy natin makakamtan ang pag-iingat lagi ng ating dakilang Diyos po, ating pong isasagawa ang lahat ng kanyang kautusan. Ibigin po natin ng buong puso natin na ating pinakamamahal na Panginoon. Merong mga naghahangad ng pag-iingat ng Diyos, subalit sila po ay bigo. Bakit? Sapagkat, gaya na sabi kanina, kulang po sa pagsunod
sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. A biblical example, may ibig makita natin dito, one of the blessed king live in Israel, King Hezekiah, kung paano siya lumakad ng mayroong dalisay na puso at sinagawang kalooban ng mahal na Panginoon. Ano po sabi po dito? Atin po basahin muna sa English, kaya sa English na lang po ito. From the book of 2 Kings chapter 20, verses 1 up to 6. In the second book of the Kings, chapter 20, from verse 1 up to verse 6. In those days was Hezekiah sick unto death, and the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him, and saith unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order, for thou shalt die, and not live. Then he turned his face to the wall, and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth, and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. And it came to pass, for Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, Turn again, and tell Hezekiah, the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David, thy father, Amen. I have heard the prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up unto the house of the Lord. God bless you, beloved Doc. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si King Hezekiah, may inibig ko, ay meron po siyang sakit na ikamamatay. At inutusan ng mahal na Panginoon, sa propeta Isaiah, mga inibig ko, na sinabihan si King Hezekiah at sinabi sa kanya na ihanda mo yung sambayan at ikaw ay walang pagsalang mamamatay. At ang ginawa ni Haring Hezekiah, mga inibig ko, siya po ay lumuhod, umiyak na di kawasa sa ating dakilan sa buhay. At sabi niya, mahal na Panginoon, alalahanin mo na ako'y lumakad na may dalisay na puso at isinagawa ko ang iyong lahat ng kahatulan. Umiyak siya, ang inibig ko. Kaya bago pa makalabas sa pinakaloob ng bayan, si Propeta Isaiah, ang inibig ko, pinabalik ulit siya ng mahal na Panginoon. Bumalik ka, sabihin mo, kay Haring Hezekiah, aking dinaragdag ang another 15 years sa kanyang buhay sapagkat narinig ko ang kanyang panalangin. Kaya dito makikita natin, mga inibig ko, pag ating palang iningatan at hindi natin pinabayaan ang tipan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito lagi natin tinitreasure, iniibig natin ang lahat ng kahatulan ng Diyos, mga inibig ko, nandyan lagi yung patnubay, gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dinagdagan ng 15 years. Sa ating banal na gawain, mga inibig ko, napakarami natin napakinggan ng mga kapatiran dito. Simulan sila naglingkod sa ating dakilan Diyos ng buong katapatan, mga inibig ko, at may mga taning, 2 buwan, 3 buwan, 6 na buwan, meron pang 1 oras ang taning, mga inibig ko. Subalit yung tinalingan nga na 1 araw. 1 oras pala, 1 oras ang taning na lang sa kanya. Hanggang ngayon, buhay sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. So ganyan magpala ating dakilan sumuhay pag ating pong iningatan at hindi natin pinabayaan ang kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat minsan sa ating paglilingkod, mayroong mga pagsubok, mayroon tayong mga kakaharapin na mga pag-alimuran ng sanlibutan nito, andyan ang mga kapigatian, mga karamdaman, mga problema, hindi ko subalit kung ating laging titingnan yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin, mga inibig ko. Makakalimutan mo yung problema mo, mga inibig. At ang Diyos ang umaayos ng lahat, mga inibig ko. Kaya nga, may babala ang banal na kasulatan, may reminder ang banal na kasulatan. Upang patuloy nating maranasan yung patnubay, gabay, yung pag-iingat ng Diyos. Anong sabi po dito sa Hebrews chapter 10, 25 at 27? Kanya lamang po, Hebrews chapter 10, 25 at 27. Dito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 25 hanggang 27. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na nagpaghihintay sa paghuhukom
at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So ito po'y reminder, mga inibig, sa lahat ng mga tao, lalo sa ating mga Kristiyano na naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga laging sinasabi ng ating minamahal at ginagalang na magulang sa ating mahal na Panginoon, beloved brethren, please don't be absent. Sapagkat napakahalaga po ng pagdalo, sa ating pagdalo, dito nadadagdagan yung ating pananampalataya, sapagkat iba-ibang mga mensahe ating napapakinggan, iba-ibang mga patutunan, ito'y nadadagdagan yung ating pong pananampalataya sa ating pinakamamalapan. Kaya minsan sa pagdalo, mga inibig ko, may paraan. Kahit na walang pamasahe, ang iba nating kapatiran, napakinggan natin, naglalakad sila. Kahit bumabagyo, mga inibig ko. Hindi nila inalintana yung bagyo. Sapagkat alam naman nila, doon lagi patnubay, gabay, pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Ang gawin mo lang, isang patutukan nila, hinahadlangan siya, pero pakinggan natin, nagpatutuo siya. Hindi siya nahadlangan ng kaaway, mga inibig ko. Kaya nga katulad ni Haring Hezekiah, mga inibig ko, ay hindi siya nagpabaya, bagkus lumakad ng may tapat na puso sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ganoon din ang dapat pong gawin na ating paglilingkod, yung tinuro sa atin ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Isagawa po natin yan, mga inibig ko. Maraming tao ngayon ang nangangamba sa mga nakaabang na Third World War, mga paglindol, mga kalamidad, mga inibig ko. Ang mga super typhoons, mga inibig ko, mga tayo nangangamba, nanginginig sila sa takot. Subalit tayo na mga anak ng Diyos nandiyan lagi tayong at peace sapagkat tayo tinuruan ng ating mga magulang sa mga na merong dakilang Diyos na mag-iingat sa atin, merong Diyos na papatnubay sa atin sa oras ng mga kapahamakan, mga inibig ko. Ngayon, ano ang pinagagawa ng ating mahal na Panginoon na dapat natin gawin upang yung pag-iingat, patnubay, gabay ng Diyos ay laging mapapasa atin? Ano po ang sabi po dito sa Psalms 119 verse 11 and Proverbs chapter 4 verse 13, kanya lamang po. The book of Psalm 119, verse 11. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. The book of Proverbs chapter 4, verse 13. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. God bless you po. Mga awit Kapitulo 19, versikulo 11. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso, upang wag akong magkasala laban sa iyo. Dito po sa Kawikaan Kapitulo 4, ang talatay 13. Hawakan mo maigpit ang turo, huwag mong bitawan. Iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na gabi sa mga kapatid. So ito po yung pinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay na dapat po nating isagawa upang patuloy nating maranasan yung patnubay gabay ng ating mga Panginoon kung ating iingatan ang kanyang banal na salita mula sa ating mga puso. Sapagkat kung iniingatan natin ang kanyang banal na salita, ligtas tayo, sabi ng Biblia, maliban na kayo sumampalataya na walang kabuluhan. Kaya ingatan po natin yung ating kaligtasan, ating pananampalataya, mga inibig ko, at hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bibitawan. Yan ang itinuro sa atin ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. I-treasure natin yung mga iniwan nilang turo at aral. Bagamat nandun na sila sa langit, sa ating mahal na Panginoon, tayo po mag-struggle pa, pero kung ating panghahawakan, iingatan natin na mainam yung kanyang banal na salita, mga inibig ko, santyak na bagay, nandun lagi yung patnubay gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, kaya nga, mga inibig, maraming nga tao ang nagsabi bakit hindi nila may paliwanag yung bismisyon ng Talipaw Sulu na pinuntahan natin minamahal na pastor. Kung bakit sila inilingatan doon, iniligtas. Hindi nila may paliwanag. Sapagat ang ating kasing Diyos ay totoo, mga inibig ko. Nandun lagi ang kanyang patnubay, pag-iingat, pag ikay sumusunod, iniingatan mo ng mainam ang kanyang banal na salita. Kaya nga si Apostol Pablo mismo nagsasabi, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinakaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Philippians chapter 3 verse 12. Anong ginagawa ni Apostol Pablo? Siya po ay nagpapatuloy na nanatili
Kaya panatilihan po natin yung mga turong iniiwan sa ating mga magulang sa mga panahon na pinagpapatuloy ng mga beloved children and the family. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, ano ang pangako ng ating mahal na Panginoon? Dito po sa Psalms 121, verses 7 and 8. Maganda na po maawit, manunugtog. Kaya nila mo po. The book of Psalm chapter 121, verses 7 and 8. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. God bless you po. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 121, ang talatay 7 at 8. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Amen. Purihin ang ating dagalan Diyos sa buhay. Palakpakan natin ng mahina lang. Yung amal pa sapagat man rin maraming natutulog ng kapitbahay. So napakagandang pangako ng Diyos. Kung iingatan po natin ang tipan ng ating mahal na Panginoon, napakaliwag, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa, iingatan ng Panginoon ang iyong ang paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Kaya kahit ikaw ay mapapunta sa ibang bansa, kahit may gera doon, kaya yung mga kapatid natin sa Middle East, at peace nila, mga inibig, sapagkat alam nila na meron tayong dakilang Diyos na mag-iingat sa kanila, mga inibig ko, sa buong panalangin, beloved over person the Lord. Kaya tayo po iingatan sa lahat ng kasamaan, maging sa mga kalamidad. Kaya wala tayong dapat ikatakot, mga inibig ko. Maglingkod lamang tayo ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Plus, yung kanyang pangako na buhay na walang hanggang. Kaya sa pag-ingat natin, datnan tayo na mahal na Panginoon na mayroong malinis na puso, walang pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, may mga galit puot, kundi bagkos, ingatan natin ng mainam ang kanyang banal na salita. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, mga inibig ko, na huwag mo siyang pabayaan at iingatan kanya. Ibigin mo siya at iingatan kanya. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. Kaya kung nais natin maranasan yung patnubay, gabay, pag-iingat nating malapanon, anuman ang kalalagayan ng mundong ito, mga inibig ko, nakakatiyak tayo na meron tayong Diyos na mag-iingat sa atin, mga inibig. Habang akin pong binibigay pong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Brother Louie Angeles, sa kanya pong altar call. Amen. Praise the Lord. Ating mga binisbisita, dito po kay Sarapan, ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon po ang araw ng pagtanggap. Hindi pinangaraw ng Diyos ang araw ng bukas, ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen. Praise the Lord.